welcome po sa panibago na namang episode ng aming channel at ako nga po pala ulit si Alan ng Greenyard TV and para naman sa vlog natin for today, isi-share ko naman sa inyo yung mga philodendron collections natin dito na lalagyan natin ng presyo kung magkano na yung bili natin before at yung mga price range ng mga mabibili natin ngayon. So yan, updated. Isa-isahin natin yan yung philodendron collections natin kasi dito sa amin, sa tingin ko, isa yung philodendron sa pinakamarami namin na collection dito sa bahay. Dahil na rin sa dami ng lumalabas na magagandang rare plants na mga philodendrons. Karamihan talaga ng mga rare plants na lumalabas ngayon is yung mga philodendrons. At syempre, bago tayo magsimula sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe. And pakihit na rin po ang notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. Please also visit and support na rin po yung aming Facebook and Instagram page, Greenyard PH po. At sa mga gustong bumisita sa aming garden, nandito po sa screen yung aming complete address. Unahin na natin sa ating listahan yung isa sa pinakamalaki natin na philodendron na meron dito at isa sa pinakamatagal. Ito yung philodendron bilitei. Siguro itong aming bilitei is nasa 1 year na dito sa amin, sa garden muna tapos sa amin. Nung una lumabas si bilitei, ang ang taas ng presyo niyan. Kumbaga, talagang masasabi mong marami kasi yung naghahanap at kukunti talaga yung meron di pagdating dito sa bilitei. Ito ang namin ito, yung nagtanong kami sa isang garden shop noon, binibigyan kami ng cuttings na ganito rin kalaki. More or less ganito rin kakapal yung dahon niya. Mga around 8 to 10 leaves yun. Pero fresh na cuttings yun ha. Ang presyo nun ay nasa 10,000. So, eto, kung halimbawa, kung ganito kapal, ganito kalaki, maaaring magpumresyo to ng lalo na kapag establish ng mga, let's say, 12 or 10 to 15. Depende yan sa kung gaano kaganda yung mga dahon. Depende kung gaano kalaki yung bawat dahon niya. At kung gaano karami. So, yun naman lagi ang pinaglalabanan dito. So, ito yung price range niya. Ang bilitei hindi masyadong nagbabago yung presyo niya. May mahahanap kayo at may makikita kayo na mura nito. Pero sa tingin ko, yung mas mura syempre, medyo mas maliit siya. At ito, bago siya lumaki at nagkaroon ng ganito kakaraming dahon, kakapal, medyo aabutin din kayo ng mga ilang buwan. Let's say, half a year bago mapalaki. Pero hindi ganitong kalaki katulad ng nandito. Pagka lumaki na yan, ayan, kakailanganin nyo ng lagyan ng at least suporta yung bawat tangkay niya dahil ang laki ng dahon niya, although kaya niyang isupport. Yun nga lang, masyado siya talagang takaw space pag hahayaan mong lumaylay yung mga dahon niya. Yun yung isang pinaka-main dilemma siguro kapag bilitei yung aalagaan. Kailangan mo ng mas malaking space kung hindi mo siya lalagyan ng mga suporta. And hindi mo rin siya pwedeng ilagay sa mga spot ng bahay ninyo nang walang suporta na nahahanginan ng malakas. Like sabihin mong, parte pa rin ng bahay mo pero tagusan yung hangin. Maaaring kasi talagang humapay yung mga dahon ng bilitei. Pero lang siya, mga philodendrons naman madaling hatiin o madaling alagaan pala. And ayan, makikita nyo naman napakahaba na ng mga ugat niya. Halos maglabasan na nga doon sa pinakapaso. So, yan yung ating number 1 sa ating listahan. At ang susunod naman sa ating listahan ay itong tinatawag naman na Jose Buno. Itong Jose Buno, medyo matagal na rin sa amin. Pero nauna itong si bilitei. And si Jose Buno, mas maganda yung variegation niya, mas malalaki yung dahon niya, at mas perfect yung mga dahon niya. Walang kahit na anong damages. Mas maibebenta nyo ng mas mahal. Kaya itong nabili namin to around 7,000 pesos pa noon eh. Pero ngayon kasi, tawag dito, medyo mas mababa na yung presyo niya. Iba yung presyo talaga dati nung mga bagong labas pa lang yung mga Jose Buno na yan. Actually, nung una, parang hindi siya masyadong pinapansin. Kasi parang ang napapansin ko before, nung lumabas si Jose Buno, hindi ganito kadami yung spots o yung mga variegation na meron dito sa Jose Buno. Kaya nga akala ko before, merong variegated na Jose Buno at merong Jose Buno na tinatawag. Maaari kasing lumabas dun sa dahon nyo is parang plain lang, tapos konti lang yung mga spot-spot ng variegation na meron siya. Mas maganda kung mapapalabas natin or mapapalutang natin tong ganito. Ito, bumaba man yung presyo niya ngayon, at least meron na kami sa bahay, nakakuha na rin kami na i-propagate na din namin siya. Marami na kaming nakuha dito sa
sa Jose Buno na to. And ayan naman, kitang-kita nyo, yung variegation ng dahon niya is tuloy-tuloy. Ito nga ang isa, medyo parang imbis na humaba, mas nauna pa siyang lumapad kaysa sa humaba. So, ayan, isa din to sa collections ng philodendrons na meron tayo dito. At ang susunod naman sa ating list, ito namang Red Congo. Etong Red Congo, isa siya sa mga pinakanauna na mga philodendron na namin sa garden namin. Hindi pa man uso yung mga indoor plants or hindi pa naglalabasan yung mga rare plants na mga philodendron o rare philodendrons. Meron na kami talaga nito and matagal siya actually palakihin ng ganito kalaki. Kaya before, ang bentahan nito, yung ganito kalaki, nasa 10, pwede pa siyang tumaas. Kasi taon ang bibilangin mo bagong palaki ng ganito. And alam nyo ba, noong nauso yung halaman, ang bilis mabenta nito kahit pa ganun yung presyo niya. Kasi sobrang tagal talaga at ang taon yung ating gugugulin bago natin mapalaki ng ganito. And yung taon na nauso yung mga philodendrons, ito yung isa sa pinakahinanap ng mga tao before. May lumabas pa ng Green Congo, Red Congo, and yung Black Cardinal. Pero yan yung mga halos sabay-sabay noon sa garden namin. And ang lalaki noon, nakalagay talaga siya sa malaking paso. At yun, ang presyohan noon, may 5,000, may 10,000 pesos. Pero ngayon, mababa na yung presyo niyan. May mabibili na tayo na around siguro 2,000 or maybe even less. Pero hindi siya gantong kalaki. Kasi dumating na rin yung noong nauso yung yan nga, yung mga Red Congo, dumating yung mga Green Congo, may lumabas pang White Congo, meron pang Pink Congo. So, yun namang White Congo at Pink Congo kasi, lahat naman sila galing kadalasan sa Thailand. Chemical induced na siya. So, yung variegation na meron siya is hindi maihahalin tulad dito sa Red Congo na meron tayo. Dahil yun, maaaring over the time, bumalik sa pagkakulay green yung mga dahon na meron siya. So, hindi kayang i-maintain. Ito kasing Red Congo, talagang ganyan na yan eh. Lahat ng lalabas na dahon niya, consistent na ganyan yung kulay. Tapos habang nagmamature siya, nagpe-fade lang yung kulay niya, pero yung underside ng dahon niya, ganun pa rin, nandun pa rin. At yun lang, tuloy lang siya sa pagkakaroon ng panibagong dahon. So, wala kayong poproblemahin. Yun ang isang maganda dito. Wala kayong poproblemahin na maaaring mawala yung kulay, yung ganda o yung tingkad ng kulay ng inyong mga Red Congo. Dagdag ko na rin ha. So yan nga, may Pink Congo tsaka may mga White Congo lumalabas. Yung Green Congo, wala naman tayong problema dyan kasi yun, doon nga sila nagmula lahat eh. Yung mga chemically induced na mga White Congo at Pink Congo sa Green Congo kinuha. Kaya kung halimbawa, maghahanap kayo or nagtatanong kayo or nakakita kayo ng mga halaman, ang tangi lamang sa mga varieties na yan na meron talagang variegated kayong mabibili ay yung Black Cardinal. Pero other than that, yung iba chemical induced na sila lahat. Isama na rin natin sa ating list yung ating mga bagong dating na halaman, yung mga bagong bili natin. Ito yung tinatawag naman na Florida Ghost. Pagdating sa Florida Ghost, nung bagong labas siya, ang mahal niyan, nasa around 3,000 pesos. Yung mga maliliit na mga galing pa ng Thailand din yun. Nasa around 3,000 pesos and maybe even more. So yun, and ngayon, ang price range siguro nito nasa around 5,000 pesos. Yung gantong kalalaki na ha. And maaaring mas mababa pa. Depende yun sa ganda ng dahon din, sa laki ng dahon, at sa dami ng dahon. Kasi minsan, syempre, parang nakakahinayang namang bumili ng mga halaman na ng Florida Ghost na halimbawa, isa, dalawa lang yung dahon. Although malalaki, mas maganda pa rin yung medyo makapal na ng konti. Hanggang, let's say, 4 to 5 leaves. Yan, parang sulit na sa'yo yung ibabayad mo. And ayan, isa rin sa kasama sa listahan natin. And ngayon, siguro around 1 week na rin siya dumating dito. And I think nakaka-recover na naman sila. Kasi nga, itong mga to acclimated naman sila eh. Kaya wala tayong problema sa kanya. Ang susunod naman sa ating list ay ito naman Paraiso Verde. Ang Paraiso Verde hanggang ngayon, ay hindi gumagalaw ang presyo, medyo may kamahalan pa din siya. Maganda mo sa kanya. And sa tingin ko, parang may ng mga nagsasabi na tumataas pa or maaari pang tumaas ang presyo nito. And ito, yung price range nito, yung mga nabibili natin, yung mga nakikita natin sa garden, pwedeng umabot ng 7 to 10K yung price range. Pero maaari kayong makabili nito ng mas mababa ang presyo, mas mura, mas maliit nga lang din yung halaman. Ito kasi, kita nyo naman, napakaganda ng variegation. Kaya nung binili namin to, medyo may kamahalan siya.
yung variegation ng halaman ang titingnan mo eh. And doon sa lahat ng Paraiso Verde namin na meron or na nabili namin, ito yung isa sa may pinakamagandal na lutang yung variegation ng kanyang bawat dahon. Kaya yun, mamumuhunan ka na lang din talaga. Yan nga, medyo excited tayo na may balot tayo. Ibig sabihin lang, sinimulan na natin siyang i-propagate, parang pauugatan natin siya dito sa nakabalot na to. Pero hindi pa yan totally cut talaga. Hintayin lang natin siyang magkaroon ng ugat and then tsaka natin siya ikakat para sigurado na buhay na siya. So yun, at least medyo may kamahalan man, mapagay tayo na hati natin yung Paraiso Verde, yung maaring ito, mother plant na pwede na nating iuwi sa bahay. And then itong isa, kapag na-establish na siya, pwede siyang pambenta. Sunod sa ating listahan ng ating collection ay ito, syempre, hindi pwedeng mawala itong ating biniling pagkalaki-laki na around siguro 4 to 5 feet na tong ating Pink Princess. As you can see, magaganda at malalaki yung dahon niya. Ito, ang presyuhan nito, pwedeng masabi natin na pwedeng umabot ng hanggang 10,000 kasi yung maliit nga nito, nasa 2,000 eh. 1,500 or maaaring bumaba na rin naman yung presyo ng Pink Princess. So, kasi marami na rin tayong supply ng Pink Princess. Pero, yung ganito kasi kalaki, tapos, lalo na ang usapan kasi dito or pinaglalabanan dito pagdating sa presyo, imagine niyo kung halimbawa, itong ganito kalaki natin na Pink Princess, itong ating mismong kasama sa collection na to, ay ganito yung variegation, katulad nitong maliit na to, na halos hindi nga half moon full moon na nga to Yan, nakikita niyo naman, yung dalawang dahon na yan, full moon talaga siya. Sobrang tingkad na pagka-pink, walang kahit na anong halo na ibang kulay. Mas tataas yung presyo niyan. Kapag ka nakita pwede nyo, kumbaga parang pwede natin hatakin pataas yung presyo nito. Kasi yun nga yung pinaglalabanan dyan, yung variegation ng Pink Princess. So yun, pwedeng maging 15, pwedeng maging 20. Depende naman yun kung gaano kalaki, kataas, at gaano kadaming dahon, at gaano kaganda yung variegation. So ganun yun. Itong Pink Princess na to, kung halimbawang gusto nating i-propagate, marami na tayong cuttings na makukuha dito Pero yan muna natin siya. Hahayaan muna natin siya na ganyan. Tingnan natin kung ano yung mga susunod niyang talbo. Sana may lumabas na mas pink sa kanya. Ang susunod sa ating Philodendron collection ay itong tinatawag na Plowmani Eye. Ang Plowmani Eye, medyo matagal na rin siya sa market. One of the rare plants din o rare philodendrons din. Ito hindi rin masyadong nagbago yung presyo niya kahit pa sabihin mong medyo may katagalan na siyang lumabas. Ang price range nito around 10,000, maaaring tumaas, maaaring bumaba. Pero ganyan yung presyuhan kapag masasabi nating malaki dito ng konti or mas malaki dito. Yun, hindi nalikot ang presyo niyan Kaya talagang ang namimili nito yung halimbawa mga collector talaga ng mga philodendrons dahil nga medyo may kamahalan yung mga philodendrons na to. Pero kung ikukumpara mo naman dun sa talagang rare na mga philodendrons, makukonsider natin na mura pa to. Pero kung halimbawa naman na ikukumpara natin dun sa mga ordinaryong halaman, syempre sobrang mahal nito dahil yung 10,000 pesos mo, siguradong kung mga aglo-aglo lamang na yung local dito sa atin, ang dami mo nang mabibili. Baka nga may iba pang mga halaman kayong mabili sa halagang 10,000 piso. So, itong mga pang-collector talaga itong mga to. Ang susunod sa ating list na pinakabagong philodendron na lumabas, isa sa pinakabago, ay itong Philodendron tortum. Dito sa tortum, medyo may kamahalan siya. Bili namin dito sa amin, nasa around 4,000 yata, 4,000, 5,000. And ang bentahan nito ay per dahon. Nung una, yung nakikita niyo yung dahon na yan, nasa 1,000 to 1,500 yung per dahon na yan. Kaya syempre, mas makapal, mas lush yung mabibili natin. Mas magiging mahal. And kita nyo naman yung dahon niya, ganyan lang yan. Itong tortum ay isang rare philodendron din. Kaya medyo mataas yung presyo niya. And ang mga nakikita natin dito ay kikita nyo naman kung gaano kasimple ng bawat dahon niya. Ganyan lang yan. Pero ito, lalaki pa yan, tataas pa yan, hahaba pa yung mga dahon na yan. Pero hindi na siya lalapad. So, yun yung isang karakteristik na meron dito sa tortum. Ang maganda mo sa mga philodendrons, napakadali nilang alagaan. Sa ngayon, wala pa rin namang paggalaw yung presyo niya at hindi din siya ganun kadaling hanapin. Katulad nito, kasabay siyang dumating ng mga supplies ng mga halaman. May kamahalan siya. So, yun. May mga naghahanap nito.
Kaya, syempre, hindi tayo nagpawala. At ang susunod naman sa ating listahan ay ito namang Verucusum. Sa Verucusum, ang bili namin, medyo makapal na siya. Nasa pot na siya na malaki ay around 8,500 pesos. So, ganun kamahal ang Verucusum, lalo na nung bagong dating siya. And stunning naman talaga tong halaman na to, lalo na kapag perfect, walang kahit na anong damage or sunog yung dahon niya. And ito sabihin natin per puno, kapag ka pinropagate mo or kapag ka binenta mo, ang bentahan nito around 2,500 pesos eh. And maaari siyang magtaas, katulad nito, katulad sinabi ko sa inyo, nakabili kami 8,500, pero medyo makapal naman siya ng konti. At hindi naman ganito lamang. So yun, medyo nagbaba na siya. Ito yung isa sa mga philodendrons na bumaba yung presyo niya, unlike nung iba na talagang katulad ng mga bilite nga, intact yung intact yung presyo niya, hindi nagagalaw. Kasama din sa ating list itong mga Melanochrysum kasi noong unang labas itong mga Melanochrysum, mahal talaga. And ngayon bumili pa nga tayo ng isa kasama nung mga nabili natin ng mga Giant Pink Princess, yung malalaki. Hindi naman pala Giant, kundi Pink Princess kasi Giant form daw. So napabili tayo. And ngayon naman bumaba yung presyo, pero yun nga, nung nabili kasi natin siya, medyo may kamahalan siya. Pero one of the most, masasabi kong most beautiful na, na philodendron na maaari nating makuha. Hindi masyadong mahirap hanapin. Yun ang maganda sa Melanochrysum. At pagdating naman dito sa ating variegated burl marks, ito, one of my favorite philodendron din. Kasi tingnan nyo naman, napakaganda ng dahon niya, sarap pagmasdan. Lalo na kapag yung ganyan, yung lutang na lutang yung variegation na meron doon sa ating variegated burl marks. And ito, makapal to nung binili namin. And syempre, kumuha tayo ng pangsarili natin at meron din tayong i-display sa sa garden. And ang maganda mo dito sa burl marks, may nabibili ng manipis na ganito at meron ding mabibili ng makapal. So, it's up to you. Kung ano yung mas gusto mo. Syempre, mas malago, mas mahal. Yung mga let's say 3, 4 na dahon, masasabi nating nasa 1,000 na rin yung presyo kasi nun eh. Kaya yung makapal talaga, alam naman natin ng burl marks eh, kumakapal siya ng maganda. Yun nga lang, mas maganda yung malago talaga na variegated burl marks. Kung may budget lang din naman, pwedeng ganun ang bilhin. Pero yun nga, available din naman yung 3 to 4 leaves, hindi naman din siya ganun katagal palaguin or pakapalin. Kaya wala tayong magiging problema sa kanya. Tsaka madali din siyang alagaan. So, yun lamang po and I hope nakatulong at nag-enjoy kayo sa panonood ng video na to. And again, sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe and pakihit na rin po ang notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. Please also visit and support na rin po yung aming Facebook and Instagram page, Greenyard PH po. At sa mga gustong bumisita sa aming garden, naandito po sa screen yung aming complete address. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod na episode ng Greenyard TV and thank you for watching.